Ba't may mga tabo na ngayon? Ito ko lalagay yung tubig ko kasi lagi ko nakikita pag nanonood ako ng Tony Talks, sabi ko lagi silang may tumbler, kundi tumbler baso, sa akin tabo. Baka tabo, maliligo ba tayo? What's up mga cooking ina? Yes! For sure, kilala nyo na kung sino ang kasama ko ngayon. She has a total of 3.8 million social media followers and natakam kayo sa kanyang mga niluto at natawa kayo sa kanyang mga nakakaaliw na hirit. The content creator, chef, mom at ngayon ay nakatakda ng ikasal. Yes. Kasama natin, Hazel Sheffy. Hello! Hi! Hi Tony! What's up mga cooking ina? Yes! Kasi ang balita ko, December pala daw magpo-propose na yung special someone mo. Oo, grabe yung storya niyan. Malala. Nabuking mo eh. Oo, paano mo nalaman? Ay, syempre, may mga... Mosang din talaga tuminsin sa Tony. Oo, may mga bumubulong-bulong din. Oo, nabuking ko siya. Ano yun, magki-Christmas. So, sabi ko, bagong taon. Pinaghandaan ko yung bagong taon, pinaghandaan ko yung mga pa-outfit ng taon, tapos yung mga kuko ko laging chine-check kung maayos ba. Kasi nga para pag pinicturehan. Oo, diba? Kailangan iba yung atake. Tapos hindi natuloy. So, sabi ko, ay baka hindi na talaga ito magpo-propose. Umamin na ako sa kanya. Ay, na alam ko na. And then, January 9, birthday niya, nagpunta kami ng Tagaytay. So, hindi ako nagtrabaho. Tapos, punong abala ako dahil nga magbo-birthday siya, celebration. Nag-expect ka pa? Hindi na? Wala. Wala na, hindi ka Galing pa akong content noon. Parang 2 ata shoot ko noon. So, Hagarda Versosa talaga ako. Nagulat na lang ako. Di pagka-blow ng cake, ng candle, hinila niya ako. Tapos biglang lumuhod. Sa harap ng mga... Sa harap ng family, lahat ng tao doon. So parang, yun na yun. Parang, umiyak ka? Umiyak ako, naiyak ako. Kasi, tapos parang wala na akong ibang nakita. Ganun pala talaga yung feeling. Parang nag-stop yung ano mo. Parang pelikula? Oo, ganun. Pelikula. Nag-blur lahat? Oo. Kamusta yung relationship ni Jerome sa anak mo? Okay, sobrang okay. Kasi, alam mo yun, parang napaka-happy ko talaga na okay sila ng anak ko. As in, para silang magtatay talaga. Ganong level. Una kang naging nanay at 16 years old. Teenage mom. Oo. Oh, kamusta yung experience na naging teenage mom? Mahirap. 16. Kasi ano yun eh, hindi mo pa kilala sarili mo. Oo. Nagsisimula ka pa lang sa pagdadalaga. Tapos biglang may malaki ka ng responsibilidad. Parang lahat ng mga tumutubo pa lang that time. Oo. At saka nung time na yun, mahirap. As in, dumating ako sa point na tinakwil ako ng buong pamilya ko. Alam mo yun? Kasi nga, syempre, bata eh. Syempre, bata. Pati mami at daddy mo? Lahat! Oo! Paanong takwil? Parang buntot mo na, hila mo, ikaw na bala ka na, ginusto mo yan. Panindigan mo. So, ganun yung naging eksena. Eh di ang hirap. Kasi 16 years old ka. Oo, mahirap. Parang mag-isa ka. Yes, oo. Pero, ganun pa man, andun pa rin yung sinusuportahan pa rin ako ng mga pamilya ko. Pero, alam mo naman kasi, pag mga ganong age, wala pa talaga sa sarili mo na magpakatino, yung talagang magpakaseryoso. Bata andun pa ka rin yung, from nagkaanak, nilaban pa rin nila para lang maging maayos yung buhay ko. And then, ayun na naman, nasira ko na naman yung tiwala nila. Ba't nasira yung tiwala? Anong ginawa mo? Kasi nga ganito, na nasa Japan na ako. Nag-Japan ka na, may anak ka na nito. O, kinuha na ako ng nanay ko. Pumunta ka na dito, nagkakalat ka ng lagim dyan sa Pilipinas. Ganyan-ganyan, 16 ako noon. So, kasi ang buong family ni Chef nasa abroad. Hazel ay nasa Japan. Japan, yes. So parang diniprive nila ako sa mga bagay na ikakabuti ko sa Japan, ganyan. Hindi in-extend yung visa ko. Nag-TNT ako dun, Mare. Sa Japan? Oo. Nang ilang taon? 6 years. So kung ano trabaho kukunin mo pag TNT ka eh? Oo, nakulong ako doon. Hindi nga. Nang immigration lang naman. Dahil sa overstaying? Dahil sa overstay. Tandang-tanda ko yun, sa Roppongi. Sabi sa akin, simasen, ganyan-ganyan. Gaijin, parang nakalimutan ko na kung paano sa Nihongo, pero parang ang sabi sa akin, Gaijin po ba kayo, ganyan-ganyan. Ano yung may nag-tip? Hindi, dahil sa isura ko siguro. Alam nila eh, mararamdaman ng mga... Yung mga TNT doon? Oo, ng Magaling mga immigration, kung sino yung mga TNT doon. Lalo na kung malikot yung mata mo. Nakita yung body language Nakita. So, nilapitan ako. So,
nahuli ako, nakulong ako. Pero, Mari, ang sarap ng hotel, ng kulungan doon, parang hotel. Hindi nga. Oo. Masarap pagkain? Masarap ng pagkain. O bento, iba-iba, Hindi fresh. Gano'ng Araw-araw. katagal ka nakulong? Parang 3 months ata. Oo. Oo. Sabi nga, umuwi ka na. Hindi ka na-depress sa kulungan? Hindi! Ang sayo. Nagsasayaw-sayaw pa nga kami doon eh. Yung mga lamesa, may oras yung tulog, di ba? Ginagawa namin. Pinagdudugtong-dugtong namin yung mga lamesa. Ano yung mga Pinoy din? Iba-ibang lahi? Iba-ibang lahi. Happy kayong nakulong. Oo, Okay. happy kami doon. Kasi sarap ng pagkain, ganda ng facility. Oo, tapos may heater yung mga yung mga CR? may aircon. O, yung CR. May bidet, o, di ba? Uy, wow. Oo. Iba talaga sa Japan. Kaya nung sinabi na, kailangan nyo na pong umuwi, may ticket na kayo. Nalungkot ako, B. Hindi ka. Nalungkot ako. Kasi sabi ko, naging close ko kasi yung mga nakulong doon. May mga Saka ang ganda ng facility. Ayaw ang ganda ng umalis. facility. Ayoko. Nakakatuwa kasi dahil yung kabilang building, tanaw namin, puro lalaki naman. So may showdown sa gabi. May mga rumarampa doon, pinagdudugtong-dugtong namin yung lamesa. Rumarampa, nagiging Catwalk. ayun, catwalk. So, masaya yung experience mo nung nakulong ka. Kasi ang ganda pala ng facility. Oo, at masarap yung pagkain. Yun ang the best. Oo. Sa Ganon. pagkain. Oo, Na-enjoy mo. Pag uwi ko dito, wala akong alam na trabaho. Hindi ako tapos ng high school. Sabi ko, ganun Hindi pala. ka tapos ng high school. Hindi ako tapos ng high school. Kasi nga nabuntis ka. Nabuntis ako eh. So hindi ka na bumalik sa pag-aaral nung Hindi time na na ako yun? bumalik sa pag-aaral. Nag-aral ako sa Japan. At the same time, nagtatrabaho na ako noon sa gabi, sa mga factory. Sa pagkain pa rin. So ayun nga, going back, nung nakauwi bumalik na ka ako, na. nakauwi na ako, sabi ko, eto na yung hudyat na kailangan ko nang unahin yung anak ko. Ilan taong ka niya nung bumalik ka na dito sa Philippines? Siguro mga 5 na siya. Tapos ikaw, 5 to 6. 20-something. Oo. So, yung buhay ko parang sobrang gulo nung araw. Talagang napaka-selfish ko, sarili ko lang lagi iniisip ko, parang yung kaligayahan ko lang lagi inuuna ko, hindi ako nagtapos ng pag-aaral, wala akong pakialam sa future, parang ganon, YOLO. Wala kang pakialam sa family mo. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng family ko, ganon. Kaya talagang hindi ko rin sila masisisi kung bakit sila nagalit talaga sa akin ng malala, At saka yung umiyak dito, Hindi, Pero, marirealize mo lang kasi yan towards the end of your life. yes. But while you're going through that, ang iisipin mo kasi, hindi, bakit ba ito masaya sa akin? Yes, totoo. Ganun kapag immature eh. Oo. It's all about me. Oo. At saka, parang pinagtibay ako ng mga pinagdaanan ko rin. Wala akong alam ng trabaho. Hindi rin ako nag-ipon. Kasi nga, Party. YOLO. oo, parang nakauwi ka ng Pilipinas, syempre parang na-miss mo yung buhay na yung before, di ba? Parang, okay, party, ganyan. So, kailangan namin umalis ni Aya sa apartment namin at makitira sa kung sino-sino mga kaibigan. So, sabi ko, kailangan ko na magtrabaho talaga kahit anong mangyari, kailangan ko na ilaban yung trabaho. Hanggang sa, yung anak ko, dinala ko muna sa tatay niya, sa Bicol, naghanap ako ng trabaho ko. So, nagtrabaho ko sa isang village dito sa may south, naging cook ako doon. Private cook. Marunong ka magluto? At first, hindi. Lutong bahay lang yung mga tinuturo ng lola ko. Minudo, mga ganyan lang, sinigang, Buti tinanggap ka ng private cook. Oh, lakasan ng loob. Sinabi mo na lang marunong ka kahit hindi. Oo, laki na sahod dito, tapos may bahay pa ako. Ba't magkano sahod? Parang din, pumapatak din ng mga 10. Siyempre, nung time na yun, why not? Okay, Okay, go na. okay na yun, di ba? Mga ganyan. So, tapos libre bahay pa, 'di ba? So, okay na, pinatos ko. Syempre, pag mga mayayaman, alam mo yan, pag mga mayayaman, kahit na-cook ka, syempre nakakaya naman kung hindi ka tutulong sa ibang trabaho, 'di ba? Pagtapos ng ginagawa mo. So, naglilinis ka rin, ganyan-ganyan. So, ang tawag ng mga alta sa mga iba lang naman, is yaya or ya. So, yun yung tawag sa akin before. Yeah, ganito, luto mo naman kami ng vongole pasta. Nanlamig ako, Mari. Ang alam ko lang nalutuin, pansit tsaka spaghetti na maraming sauce. Vongole? Ano yung vongole? Kasi sinabi mo, cook ka eh. Sabi ko, pinanindigan ko, Mari, naging best friend ko si YouTube. Yeah, alam mo bang lutuin yung vongole? Ganyan-ganyan. Ay, alam ko po yun, ma'am. Ganyan-ganyan. Ni YouTube mo. Malakas ang loob ko. Sabi ko, lahat ng sasabihin ninyong pagkain, alam ko yan. Oo. YouTube mo na lang sa Oo, gilid. pero hindi nila alam na nag-YouTube ako. Okay. Ang talent ko, pag ako, nakita ko na kagad kung paano gawin, kahit na, Kopya mo na. oo, may ganun di ba? Pag halimbawa talagang passion mo magluto. Hindi, tsaka kapag innate talaga sa'yo na may skill ka, Oo. natural lalabas yun. Correct. Madali. Oo. So, yun. So, yun ang naging trabaho ko doon. Pero sabi ko,
parang ayoko naman ng habang buhay ganito. Wala, hindi ako makalabas dun once a month lang yung day off ko eh. O, di ba? Hindi ko kasi sinabi sa mga tao na nagtatrabaho ako dun as, kasambahay or cook. Ang alam ng mga tao sa Facebook ko, ganyan, lola ko yung may-ari ng bahay. Doon ka nakatira. Parang wala na masyadong, tanong-tanong. Kasi nung time na yun, parang galing ako sa bahay ng tita ko, tapos na-evict ako eh. So, na-evict ako sa bahay niya. Ayoko naman na parang every time na magkukwento, sasabihin ko na naman yung talambuhay ko, ba't nandun ako, di ba? And kahit yung employer ko, yung boss ko dati, hindi siya naniniwala or ayaw niyang, parang hindi ka naman bagay sa ganitong kasi makinis daw yung balat ko, parang may itsura ka. May itsura daw, ganyan-ganyan. Sabi niya, parang hindi ka naman bagay sa ganitong trabaho, pag-aralin kita ng culinary. Sabi niya ganun. Talaga? Wow. Pero syempre ayoko. Bakit? Yung utang na loob, bakit hindi ako makaalis doon? Diba? So sabi ko, syempre na-appreciate ko yun. At the same time, takot ako. Diba? So sabi ko, ayoko maging ganito habang buhay. Kailangan ko ng ibang mas magandang trabaho. So, in short, di ba, parang umalis ka doon? Oo, umalis ako. Pero nakaabot din naman ako ng 1 year sa kanila. Umalis ako, nag-apply na ako sa mga mall, yung mga kiosk, yung mga nagluluto ng mga, tawag to? Churros, ganyan. Siomai, 300 pesos a day ang sahod mo. So, yung 300 na yun, laban na. Kumuha ako ng cashier sa parang boarding house o apartment. Ganon, para lang makabayad ako sa mga bills ko. So, habang nagtatrabaho ko, ganyan, yung ate ko, kasi parang kahit pa paano nakakaangat-angat siya sa buhay niya, hanggang sa napunta ako sa pag-waitress. Kumbaga, ang dami kong dinaanang trabaho sa mall. Doon sa mall na naikot ko yon. Nung nasa restaurant na ako, sabi ng ate ko, habang buhay ka na lang waitress, kailangan mag-level up yung buhay mo. Taon-taon, kailangan nagle-level up ka. Ba't nagle-level up naman ako sa buhay ko? Iba-iba nga yung trabaho pinapasok ko. Parang gano'n. Sabi niya, hindi. Magka-college yung anak mo. Ano pang aaral mo dyan? Okay ka na sa sahod mo na minimum wage? Ganyan-ganyan. So, ayun na, sabi niya, sige, akong bahala sa'yo, ganyan-ganyan. Gusto mo bang mag-aral? Ganyan-ganyan. Ay, hindi pa! Ano bang gusto mong gawin sa buhay mo? Sabi pala ng ate ko. Sabi ko, gusto kong magnegosyo. Nagkarinderya ka? Nagkarinderya. Ba't mo alam? Ay, marami akong alam sa'yo. Dami mong source, Nagkarinderya ako. Ang pangalan ng karinderya ko, Murakami. Murakami. Oo. Pero nalugi ka. Nalugi ako. In 3 months. In 3 months? Nalugi ako in 3 months kasi hindi ko na-sustain. Alam mo yun, hindi pag nagnegosyo ka pala, hindi pa pwedeng 100,000 pesos lang yung pera mo. 'Di ba? Kailangan lagi kang may pondo. So in short, 3 months, nalugi. Depressan ako. Sabi ko, ano na naman bang gagawin ko sa buhay ko? Lagi na lang akong failed. Ganun yung pakiramdam ko. Lagi akong failed sa lahat ng bagay, failed ako. So, sabi ng ate ko, ano na ngayon, sabi ko naman sa'yo, mag-aral ka, ganito, ganyan, bla bla bla. So, sabi ko, paano, bakit hindi na ako tanggapin sa school? Kasi na ako majonda na ako Ang ginawa ko, nangutang ako ng pera para makapag-aral ako ng culinary. Ganon. Gano'ng katagal ka nag-aral? 1 year lang. Kasi yun na yung naka-focus Buti may ka nagpautang sa'yo? Meron. So, nung nag-aral ka after 1 year, kinerir mo na yun? Yun na, papunta na yung pandemic. Tapos, nangyari? Di ba, nakagraduate ako ng culinary. Sabi ko pa, akala ko kasi, pag nag-chef ka, laki na kagad ng sahod mo. Hindi pala ganon. Dadaan ka pa rin sa pinakamababang posisyon. Parang pagpupulis yan or may ranggo. Sabi ko, putik, paano ko mababayaran yung utang ko? Ang laki-laki nun. Magkano ba inutang mo nun? 500,000 yun. Oh, shucks. Buti mo nagpautang sa'yo ng 500. Oo. Okay. So, talagang malapit naman din kasi sa puso ko yung tao na yun na nagpautang sa akin. Kaya, tiwala din siya. At siya lang yung nag-iisang taong sumugal at nagtiwala sa akin. Talagang wala akong kasi dahil nga sa mga pinagdaanan ko, ayaw na nilang sumugal sa akin Naiintindihan ko naman kahit even yung magulang ko, hindi kami nag-uusap nun kasi parang wala na, parang sawa na siya sa kakabigay ng chance sa akin, ganung level. So, ayaw niya na. So, nung nakagraduate ako ng culinary, nagtrabaho ako sa hotel. Tapos, doon na nag-start.
nag-vlog ako habang nagtatrabaho ako sa hotel. Tapos nagdire-diretso na, sabi ko parang gumaganda yung kita dito sa vlogging Sabi ko ganun. Talaga. So, syempre, nung una, talagang wala rin akong kinikita. Talagang passion ko magluto. Hindi ko nga alam na nakikita ako agad-agad dun sa ginagawa kong balbal na pagluluto sa camera, di ba? So, bonus na lang sa akin yun na talagang binigyan din ako ng sunod-sunod na break. Alam mo yun? So, binitawan ko yung trabaho ko sa hotel. Kinareer mo na yung vlogging? Kinareer ko na yung vlogging. So, parang, alam mo yun, Tony, parang ngayon ko naramdaman yung parang, hindi pala habang buhay, failed ka. Hindi habang buhay, kung nagsimula ka, lagi kang nakakagawa ng hindi maganda ng mga kabataan mo, lagi mong nakukonsume yung mga magulang mo o yung mga mahal mo sa buhay dahil sa alam mo na, sa mga desisyon. Maling desisyon. Yes, sa mga maling desisyon mo, wala ka ng pag-asa. So, kanya-kanyang timeline lang talaga yon. Alam mo, Tony, naiingit nga ako sa mga, ko dati noon, sa mga kasabayan ko, yung mga classmates ko, dati nung high school. Kahit sa mga kamag-anak ko na nasa abroad na mga kasing age ko lang. Parang napag-iwanan ka na. Ganun yung feeling ko, napag-iwanan ako, parang wala na, parang feeling ko, sinira mo yung buhay mo. Ako mismo yung sumira ng buhay ko, so wala akong ibang pwedeng sisihin kundi sarili ko. So naiinis ako sa sarili ko noon. Pero ayun nga, parang naisip ko, kanya-kanyang timeline lang pala talaga yun. At saka kaya mong baguhin yung buhay mo. Yes, pag gusto mo pala talagang baguhin yung sarili mo para maging mabuti kang tao o para bumuti yung buhay mo. Bumuti yung buhay mo. Nasa iyo yung desisyon. Nasa iyo yung desisyon, magagawa mo. Ikaw ang gagawa ng paraan sa sarili mo. Yes. Oo. Buti walang galit sa iyo yung anak mo. Actually, dumating sa point na nagkaroon siya ng galit sa akin nung iniwan ko siya dun sa tatay niya. Pero in-explain ko sa kanya bakit kailangan ko siyang iwan muna ng 2 taon. Kasi, biruin mo kung hindi ko siya iniwan doon, pareho kaming palaboy na naghahanap ng titirahan. Paano yung pag-aaral niya? Paano yung 2 kaming papakainin, 2 kaming... Kasi wala akong pera diba? So, in-explain ko sa kanya, maswerte talaga ako sa anak ko. Kasi napaka-understanding niya. Yung lahat ng mga, kumbaga, mabuti yung puso niya. Yung pagkukulang. Yung pagkukulang ko, talagang hindi naman niya, iba kasing bata na tumatatak sa kanila. Na, wala ka nung lumalaki ganyan. Iniwan mo ako. Iniwan mo ako, ganyan. Hindi niya ako sinumbatan ng ganun. Naintindihan niya. Inintindi niya. Ito na yung parang reward ko sa sarili ko na ang aga kong, ang tanda na ng anak ko, 20 na siya di ba? Tapos ako 37. So, para na lang kaming, ang sarap ng feeling na para na lang kaming magkapatid. Sa totoo lang. Kasi nalampasan ko rin. Nalampasan kasi mahirap. Mahirap talaga sa una. Imagine, 16 lang ako noon. 16 ako nabuntis. So, sa lahat ng pinagdaanan mo, sa buhay mo, sa lahat ng pagkakamali, ano yung gusto mong makuha ng mga followers mo dun sa story mo? Para sa akin kahit na anong mga maling desisyon ang nagawa nyo sa buhay nyo, wag na wag nyong kakalimutan na may pag-asa pa rin. 'Di ba? May pag-asa pa rin maging maayos yung buhay ninyo. May pag-asa pang maidiretso nyo yung mga maling nagawa nyo sa buhay nyo. Kailangan nyo lang talagang magtiwala sa sarili nyo at kailangan nyo talagang galingan sa pagbabago. Kasi 'di ba kung hindi naman nagsimula din sa akin 'to, hindi rin ako naumay sa lagi na lang failure yung nangyayari sa buhay ko. I mean kung sumuko ako agad, wala rin talagang nilaban ko rin talaga, nagsipag din ako, inayos ko, hindi na ako parang dati na parang pakawala lang na, sige, kung ano dito, kung ano mangyari, parang go with the flow lang. YOLO. Oo, YOLO, ganyan. Wala rin siguro nangyaring maganda sa buhay ko. Inayos ko rin talaga. Naging determinado akong maayos yung buhay ko.